dealer na magre-repossess ng motorsiklo, dapat po ibalik you shall revert the motorcycle registration to the name of the dealer and record it in the system. So, Ito ho muna ang aking katanungan. Hindi ho ba inyo pong muna ipinatupad itong AO ninyo? Ito pong 2024-046, no? Para doon sa pagbibigay ng multa sa mga hindi makakapagpa-transfer ng ownership ng mga motor vehicles, etc. Hindi ho ba hanggang ngayon po hindi na ito pinatutupad? tama po, Manong Ted. Naka-hold pa rin po ang implementasyon po nito. Meron na po tayong bagong Republic Act, ano po, na pinirmahan ni Presidente. Republic Act number 12209, an act rationalizing the safety measures and penalties relative to the operation of motorcycles, amending for the purpose of Republic Act number 11235, otherwise known as the Motorcycle Crime Prevention Act. Tanong po namin, ito ho ba ay prospective or retroactive? Ito po ay magiging prospective, especially so po, Manong Ted, that there are criminal provisions dito po sa batas. So, it is prospective in nature if ang rule naman po kapag po ang criminal law would be favorable to the accused, pwedeng ma-apply retroactively. Pero ito pong batas, wala po nakalagay kasi na retroactive in application siya. So, ang application po nito ay prospective po. Wow! If that is your legal opinion, so nangangahulugan doon sa mga motorsiklo na naibenta o na-transfer ng hindi po na ipapalipat pa sa pangalan ng mga bagong nakabili na motorsiklo, ang kanilang multa 20 mil pa rin? Base po dito sa batas, sa bagong batas, wala pong, ang akin pong opinion dahil wala nakalagay na retroactive in application siya. So, prospective po ito. An AO, ano ba ang mas meron pong puder? Yung Republic Act o yung AO? Yung Republic Act po, Manong Ted. Ang AO po ninyo, sinususpindi lang ang inyong mahigpit na pagpapatupad ng batas. Ang pinagbabasihan nyo, yung lumang batas. Doon nga sa multa, kapag 5 araw, yung motorsiklo mo na ibenta mo na o yung motor vehicle mo, pero hindi mo na i-transfer yung ownership niyan, 20 mil ang multa. Ang inyong sinasabi, kung ito po ay prospective, nangangahulugan na upon effectivity of the law, tsaka lamang bababa yung multa na 5,000, pero doon sa mga nauna, 20 mil pa rin. Yes po, Manong Ted, ganun nga po. Pero since hindi naman, it was never implemented naman po yung ating AO, ngayon kailangan po natin pong reviewin ulit yun kasi nga po ang penalty, ang nasabi ko naman po dati, ang bagihan po ng ating yung lumang batas. Ngayon po, binaba na po yung amount. So, as we stated before, we are reviewing the penalties. Ngayon po, consider na po natin itong bagong pasang batas. Okay, kung kayo may mga motorsiklo, ang sinasabi po dito, ang sabi po dito, alright, yung daw pong mga original sale, no? Yung brand new, kumbaga dealer, shall upon authority of LTO, dapat daw po ito i-rehistro kaagad sa LTO 5 working days, no? Doon po sa date of sale. Ngayon, in the event of subsequent sale o mga second hand or disposition, the owner who sold or disposed of a motorcycle sa report such sale or disposition in person or online sa LTO within 5 working days. Alright? Ang binababa lang po dito, sabi po dito, the new owner shall cause the transfer of ownership of the motorcycle not later than 20 working days, yung bago may-ari na pinagbentahan. Okay? At kumuha ka ng kaukulang mga permiso, HPG clearance, etc. Na kinakailangan mong gamitin para sa pagpapa-change of ownership, 20 days. Pag hindi mo nagawa yan, ang multa 5,000, tama po? Tama po. Okay, so 5,000, tama. Sige, so dati po kasi 20 mil, di ba? Dati po ang nakalagay po ay 20,000 but not more than 50,000. Ayun, nakita ho ninyo, ang laki, di ba? So dito ho kasi hindi sinasabi yung mga una pa, no? So debate po yun. Kasi kung ito po kasi sinasabi dito sa paglagda ng ating Pangulo, ito po ay nilagdaan, approved May 9, no?
May 9 per Malacanang nagsabi na ito po'y kakapirma pa lamang. So meron pa ho itong publication. Anyway, ito po ngayon ang wala na pong question doon, ano po, attorney, no? Doon sa mga mahuhulihan, yung mga maglalabag dito, 5,000. One time lang po ito, attorney, na multa. Tama po. One time lang po, Manong Ted. Madagdag po lang po, Manong Ted, inalis din po dito sa bagong batas po yung criminal liability. Kasi po, dati po, dun sa luma, meron pa pong imprisonment of arresto mayor to prison correctional. Ngayon po, wala na pong criminal. Okay. Wala nang kulong. At dito po, sinama na rin yung mga, may mga repossess, di ba? Yung mga dealers, Tama no? po. Marami kasi, yung mga Tama hindi po. ka nakapagbayad, ni-repossess yan. And then, yung mga pangalan ng mga motorsiklo na yan, nakapangalan pa sa original owner, na-acquire po ng mga dealers ito, and then they are going to dispose. Ano po ang ruling dito po, attorney? Nakalagay na po dito sa bagong batas po na lahat po ng dealer na magre-repossess ng motorsiklo, dapat po ibalik you shall revert the motorcycle registration to the name of the dealer and record it in the system. So kailangan po pagka may nirepossess ang dealer, i-report nila sa LTO at kailangan po yung kung nakapangalan po yung motorsiklo kay Juan de la Cruz, kailangan po mailagay po ito kay ABC dealer, yung rehistro, para po whatever kanino man po mabenta, si dealer pa rin po magbebenta. Hindi na po, mawawala na po sa eksena si Juan de la Cruz. Okay, sige po. And then ito ho, sakop nito yung mga buy and sell business, no? Hindi lang talaga yung mga dealers na may mga brand na motorsiklo. Yes po, tama po, Manong Ted. Okay, at dito po ang multa ay 5,000 pesos. Po, kung sakasakali po na hindi mo magawa ito kung ikaw yung dealer o yung buy and sell. Tama po, Manong Ted. 5,000 sa bawat motorsiklo. Tama po, Manong Ted. Okay, eto ngayon ang klaro na po yan, ha? Opo. Pati doon sa mga nagmamaneho, di po ba na walang plate number, tapos yung pala yung plaka mo ay ninakaw o nawala na hindi mo inireport. Ano pong rule dito ngayon sa bagong batas? Kapag po may plate number na nawala at hindi kailangan pong i-report ito sa LTO within 72 hours. Kung hindi po ito na i-report, meron din pong multa na 5,000. Kapag naman po yung nawala na plaka ay nagamit po sa krimen, meron ang penalty po ay 10,000. Ayan, so klaro po yan mga kapatid, ha? Kapag po tayo nawalan ng plate number, report nyo kaagad, pablatter kayo kaagad, report kaagad kayo sa LTO at sa HPG para safe na safe po kayo. Okay, ito po ngayon ang bago, no? Sabi po dito sa Section 2, Section 5 of Republic Act Number 11235 is hereby amended to read as follows. Ito, ha, hawak kayo mga kapatid sa inyo po mga upuan, ha? Section 5, bigger, readable and color-coded number plates. Mas malaki, mas mababasa at may mga kulay na mga number plates na motorsiklo. The LTO shall issue a bigger, attorney, ha? Mandatory. Shall issue a bigger, readable and color-coded number plate for every motorcycle following the font style and size prescribed in the implementing rules and regulations of this act. The information on the number plate shall be readable from the back portion of the motorcycle at a distance of at least 15 meters from the motorcycle. Ito ngayon tanong natin dito. Ibig sabihin magbabago na naman kayo ng plate number? Hindi po, Manong Ted. Bakit? Kasi po, yung pong 15 meters na readable, nandun na rin po yan sa lumang batas. So while hindi po natin in-implement yung ating pong ibang provision ng lumang batas, binago na po at that time yung pong design ng ating plaka. Kaya po yung ating pong issue, yung po yung malalaki na 6 digits na sa motorsiklo at meron pong color-coded po per region. Yun din po yung provision ng nandito ngayon sa bago na 15 meters should be readable at a distance of at least 15 meters from the motorcycle. So ito pong
15 meters ay parehas lang po dun sa batas na naging basehan po ng paggawa ng bagong plaka po noong 2019 po. Wow, that's good news ha. Pero ito lang pong katanungan natin dito po sa inyong interpretasyon. Ano particular yung sinasabing amended na provision dito sa Section 5 na ito? Ang sa Section 5 po dito, tinanggal na po yung pong front. Kasi yung dati po, yung paragraph 2, yung Section 5 ng lumang batas, if I may, Manong Ted, provided that the content of the number plate shall be readable from the front, the back, and the side of the motorcycle from a distance of at least 15 meters from the motorcycle. Alright. Ngayon po, malinaw po sa bagong batas, back portion lang po. At the back lang. Okay, sige. Yes, So, po. apo. Ito pong sinasabi dito, Oo. Na bigger, readable, and color-coded number plates, Okay. Okay. So, ito po kasi sinasabi, LTO shall issue bigger, readable, Opo. Ibig sabihin po, itong kasalukuyan, hindi nyo na babaguhin. Opo, sa kasalukuyan po, kasi parehas naman po yung provision nung naging basehan nung ipinalaki po yung ating pong plaka, hindi na po. Opo. Opo. Ito pong sinasabi na gagawa kayo ng bagong IRR. Ito pong IRR ay nakalagay naman po dito sa din sa lumang batas at may IRR na rin po dati. Ang mga kailangan lang natin pong reviewin, ano na po yung mga hindi na po applicable based on the old law and i-implement na po yung new law. Similar to, highlight po yung section 4 na nabasa po natin po. Opo. So, hindi na po kayo gagawa ng bagong IRR. Mag-amendahan na lang po natin po yung mag-i-issue po tayo ng bagong IRR kasi bago na po itong batas, but we will yung lumang IRR, titignan po natin ano yung maa-adopt natin doon which is consistent with the new law. Okay, yung nga po, kasi kung gagawa kayo ng bagong IRR, dito po sa sinasabi po ng yung kanya pong transitory provision, attorney, kung yung nabasa, di po ba? Opo. Para lamang natin po ito maiklaro, po. Sinasabi po dito sa kanyang transitory provision, attorney, kung sabi po dito, motorcycle owners with number plates not in conformity with the provision of this act shall renew the registration and apply for the required readable number plates not later than December 31, 2025. The LTO is given until June 30, 2026 to produce, release, and issue the number plates as required by this act. Okay? Sige. So, tanong natin dito ngayon, plate number, availability. Ito ho ba ay kaya ninyo June 30? Opo, we are on track naman po of resolving the backlog po ng motorcycle. As we said before po, ang commitment nga po natin sa Presidente ay yun po, June 30 ng 2025. Okay. Pero nandito po sa provision, ang magiging applicable yung penal provision on June 30, 2026 or next year pa po. So, we are on track naman po in resolving, in producing, and issuing the backlog plate. Ang atin pong pinusolusyonan ngayon ay yung pong distribution to ensure naman po na yung mga ginawa natin na plaka ay maikabit po talaga ng mga motorista sa kanilang mga motor. Paano po yung nagbayad ng doble plaka? Hindi po yun, wala po tayong in-implement na doble plaka nun, Manong Ted. Yung nagbayad ng decal? Wala rin po tayo, Manong Ted, whatever be the price of the plate before the implementation of the old law, Manong Ted, yun pong siningin ng LTO sa mga motorista po, sa mga bagong sasakyan at that time. Opo. Magkano po ang plate number ngayon ng motorsiklo po, attorney? Ang na-i-charge po sa motorista ay 120 po, Manong Ted, if I miss it. 120 to 160. I need to double check lang, Manong Ted. Opo, pero hindi po ba, sir, meron na kasamang decal yan? May sticker na po yan na manufacture. Opo, meron po tayong, yun po yung compromise before nung na-suspend po yung implementation. Decal po yung
in-issue ng LTO. Na-issue naman po yun pero no additional cost po dun sa mga motorista po. Okay, talagang no additional cost, sir, dito po sa binayad ng mga motorista. Opo, Manong Ted. Okay, sige po. So, considering po, assuming po na itong sinasabi po ninyo na wala nang pagbabago po sa mga plaka, no? Wala, opo, dito po sa mga motorsiklo na ito, iisa na lang po yung plaka. Okay? Opo. Klaro yan. Pero sa mga motor vehicles, na 4 ang gulong pataas, doon po sa usapin naman ng kanila pong pagpapalipat ng ownership. Ano po ngayon ang provision doon? Well, ito po, i-consider na nga po natin itong bagong batas kasi as you can recall, Manong Ted, yun pong ating AO, while bakit po yung penalty po natin doon and the provision to report within 5 days based po sa Old Motorcycle Crime Prevention Act, in-apply po natin dito sa motor vehicle. And then, we also adapted po yung provision naman po nung anti-carnapping na 20 working days dapat po i-transfer. So, i-review po natin yung ating pong administrative order, Manong Ted, at it will be consistent po dito po sa bagong batas ng Motorcycle Crime Prevention and i-apply po natin sa motor vehicle also. Opo. Paano po ninyo ma-i-apply yung sa motorsiklo sa motor vehicle? Kasi separate po ang batas nito yung Act Providing for a New Anti-Carnapping Law. Yes po. Ang wala lang dito, Manong Ted, sa bagong batas ay yung pagre-report within 5 working days in case of mga disposition po. Pero kung mapapansin po natin, Manong Ted, yung 20 working days to transfer of the application of the new owner to transfer, it is similar po dun po sa ating anti-carnapping. Hindi po, kasi iba po ang provision para po dito sa mga motor vehicle. Iba ang batas ito hindi mo pwedeng ipatupad yung isang Republic Act sa isang Republic Act. And you cannot even alter this with just a pure administrative order. Manong Ted, considering na as I said po, yung 20 working days within which to transfer, nakalagay po ito sa provision ng anti-carnapping law, which made no distinction whether it is a motor vehicle and it is a motorcycle. Dito naman po, inadapt naman po yung provision na yon dito po sa bagong batas. So, consistent po yung dalawang Republic Act. Ang wala lang po doon sa anti-carnapping ay yung pong 5 days to report. And then yung multa. Yung multa. So atin pong aaralin na pag nag-issue po tayo ng bagong administrative order, atin pong aralin na kung ano po yung ma-adapt natin which would be applicable po for both motorcycle and motorcycle which are consistent po sa batas na applicable for motorcycle and motor vehicle. Opo, but definitely po, hindi mo kayang baguhin yung provision ng Republic Act dito sa anti-carnapping ng motor vehicles sa usapin po ng multa na magkano at saka yung kulong. Tama po, Manong Ted. Pwede ba natin maging straightforward lang tayo, attorney, dito, no? Para wala tayong dribble, ika nga, attorney. Magkano ba? Di ba, ano ba ang sinasabi ng batas? Kapag ako yung may-ari ng kotse, okay? Opo. Ngayon, ito'y ibinenta ko sa pamamagitan ng blank deed of sale. Diba? Yun ang usual na po na practice. Okay, ngayon, bumili sa akin, buy and sell. Ako may-ari nito. So, yung pong nakabili nun, sino po ang dapat magpunta sa LTO para doon sa change of ownership nito? Ilang araw lang binibigay sa akin para mag-report ako sa LTO? Pag hindi ko in-report, magkano ang multa ko? Tanong kulong ko? Doon po sa anti-carnapping law po, ang may responsibilidad po ay new owner po, Manong Ted, at 20 working days po. Okay. Yung pong kulong, meron pong kulong yun, pero multa po, wala po. Okay, may kulong. Yes po. Opo. Pero yung nagbenta, ano ang kanyang responsibilidad? Kung ako yung first owner nito o kung ako po yung sabihin na po natin na buy and sell na dealer. Silent po yung kung I need to review lang, Manong Ted, ulit. Balikan ko lang po yung anti-carnapping. Pero I think silent po siya dito po sa obligation naman po nung
nung old owner regarding po sa transfer. Opo. Dito po sa dito po kasi ang presumption kapag hindi mo yan na-transfer within 20 days, karnap na yan, di ba? Yes po. Tama po, Manong Ted. Yes, opo, karnap na yan. And then, kinakailangan pang patunayan mo na hindi karnap, etc. Kaya may kulong po ito, no? Tama po, Manong Ted. Itong IRR nito, wala bang kaukulang penalties na nababayaran multa? Yung IRR po ng anti-carnapping, Opo. wala rin po. I need to check lang yung IRR, pero offhand po, kasi ang tingin ko po wala, kasi wala naman po nakalagay na multa sa batas. So dapat sa IRR, wala din po. Opo. Kasi nga po dito ngayon sa inyong AO, meron na po kayong pinapataw nga na multa. Malaki po ito, 20,000 hanggang 40,000, right? Yes po, yun po yung AO na ating pong sinod ang implementasyon. Correct, sir. So, meaning, meron kayong basis. Ba't ka magmumulta ng 20 hanggang 40 mil kung wala ka namang basis, di ba? Manong Ted, ang ginaya po natin dati dito ay yung pong nasa lumang batas po, itong motorcycle crime prevention. Kasi as I mentioned earlier po, ang nakalagay po dun sa section 4 doon ay 20,000 but not more than 50,000. Okay. So, kaya kinuha po natin yung 20,000. Sige, so kumbaga po, para mailatag natin to, kung inyo pong aayusin na itong inyong AO, most likely, yung multa dito sa motor vehicle, magiging kapareho lamang din ng motorsiklo, 5,000. Tama po, Manong Ted. Yan po yan. So, kailan kayo maglalabas po ng AO? Re-review lang din po natin, Manong Ted, kasi mayroon din, bukod naman po din sa binago dito, may ibang concerns po. Yun pong ating mga motorista, yun sa ating mga public hearings na ginawa po. Hindi ko lang po masabi, but we will issue that po. I-review namin on in light of this new law po. I-review na namin agad ito at mag-issue po kami. Before we issue po, magpapatawag po ulit muna kami ng ating mga public consultation para po smooth yung maging implementation ng ating bagong AO. Okay, sige po. And sir, yung pong color-coded na mga plate number ng motorsiklo, ano po, ano ang color-coded? Anong parte ang may kulay? Meron po meron po siyang isang linya sa taas, Manong Ted. Meron pong nasa taas, meron din pong nasa baba. For instance po, dito po sa NCR, based on the IRR issued in 2019, puti lang po ang NCR. So, wala pong linya. Ang Region 4A po, violet po sa taas. May linya po sa taas na violet. Region 1, Region 2, pula po na nasa taas din. Tapos sa Visayas, meron naman po yung red nasa baba. Malalaman din po doon. Opo. Paano po yung mga motorsiklo? Paano yung mga motorsiklo ginagamit sa hanap buhay? Ganun dito. Yung pong yellow plate, Manong Ted, ang ibig niyo pong sabihin? Yung joyride, ito, yung angkas, yung ginagamit po bilang bahagi ng TNVS. Yun po, yun naman po sa TNVS, similar pa rin po yung plate nila kasi nasa pilot study pa lang naman po nasa pilot study pa naman po sila, but if sa batas po o mag-issue po ng issue yan na considered na sila as public utility vehicles, then mag-a-apply naman po yung ating pong provision dun sa mga public utility vehicles na yellow plate na po sila. Yun pong buong plaka ay kulay yellow na po pati background. Opo. Sige, kailan kayo magpapatupad nitong provision ng batas tungkol doon sa panguhuli na sa mga nagmamaneho ng motorsiklo na wala pang readable number plate o kaya po yung mga nakalagay na mga plate number po ay kung ano-ano lang? Ito po, Manong Ted, as stated po dun sa transitory provision, after June 30, 2026 po, Manong Ted. Okay. So after June 30 next year pa, and then yan po sinasabi na dapat wala na kayong backlog. Tama po, Manong Ted. Wala ba nakalagay dito na kapag ang LTO hindi makakomplete, kukulong kayo? And then, joke lang po.
Wala po Manong Ted. Natawa siya. Na kayo naman na magmumulta. wala, ano? Wala po Manong Ted, wala po. Pero sigurado po ay kami po ay magpapatawag po sa Congress hearing, Senate hearing, considering po that the original deadline in the old law was March 2019 po. Yes. Ngayon na i-adjust naman po ito. There was a debate po dito whether they will implement December 31, 2025. Pero ito po, ang nailabas nga po ay June 30, 2026. Opo. Which is more than 1 year po, which is sufficient time for us po to produce all the documents. Yes, sir. Opo. Ano, pero ito nga po, ano, ang sinasabi po dito, no, yung pong yung mga motorsiklo, no, na yung mga plates po ay hindi pa in conformity dito po sa kasalukuyang batas, no, maaari po silang makapag-apply ng makapag-apply nga ng bagong readable plates not later than December 31, 2025. Ano po ito? Kung yung mga lumang motorsiklo na luma pa yung plate, dapat makapag-apply ka na ng bago. Ganun po yun? Opo, Manong Ted. I-implement naman lang po natin ito, Manong Ted, kapag po ang isang motorsiklo ay nag-apply po ng Rehistro. nag-renew po ng registro, makikita po natin ng LTO, meron pa po siya ng mas maliit na 7 characters po. Nag-a-apply po, ina-apply na po natin agad yun ng issuance of new plate para po maibigay po namin yung kanya pong plate na in conformity po dito sa batas. Sige po. So, klaro na yan. Abangan po namin ito, attorney, itong yung bagong AO na ito at ito nga pong inyong sinasabi, na batas na ito po ay prospective, no? Doon po sa kaisipan lamang na baka ito retroactive considering na binabaan yung multa. Pero kung sabi ito prospective, so yung mga una na mga nakapagbenta, nag-transfer ng ownership ng wala hong LTO registration, hindi na napaalam sa LTO, 20 mil pa rin ang multa nun. Hindi naman po, it was never implemented naman po yung ating pong AO, Manong Ted. When nung time na deadline na sinet natin dun sa AO na dumating, isuspend po natin. Okay, sige po. So salamat na marami, attorney, sa inyo pong paliwanag po sa aming programa. Ito po yung napaka-importante para ho natin maiklaro, napaka-importante ng isyong ito. Salamat po, Manong Ted. Manong Ted, if you may allow lang po, meron po tayong inuluntad po sa LTO para po matrack na po ng ating pong mga motor vehicle owners and motorcycle owners ang kanilang mga plaka. LTOtracker.com po para po makita po. Ang nagiging problema po kasi talaga namin, Manong Ted, yung pong distribution ng ating pong mga na-produce na plaka. So meron na po tayong mga programa na nagpupunta po tayo sa mga LGU para po kunin yung mga wala pang plata. Nagbabahay-bahay din po tayo. Pero we take advantage din po dito sa technology po natin. So at sa ating po mga nakikinig na wala pa pong plata ang motorsiklo o ang motor vehicle po, please visit lang po LTOtracker.com para po makita natin kung nasaan na po yung plaka nyo at pwede nyo po yung i-pick up kung saan nyo po gusto o pwede nyo po yung ipadala. Okay, so ibig sabihin nito, yung pong mga meron ng available plates sa mga luma po na mga plates, matagal na nagbayad, ngayon po available na ho yung plate, maaari nyo po itong makuha na sa mga LTO offices doon po sa sinasabing yung tracker na iyan. Ano pong paraan po, attorney? Punta lang po kayo sa LTOtracker.com po. Tapos i-insert nyo lang po doon yung inyong plate number, makikita po kung nasaan po ang inyong mga plaka. Opo. Ito po din para doon sa mga baka matagal na naibenta yung sasakyan, iba na may-ari at yung plate number nila kulay verde pa rin. Opo, Manong Ted. Kasama rin po lahat, motor vehicle and motorcycle po, Manong Ted. Opo. Sige po. Salamat po na marami, attorney, sa inyo